Alam mo ba na may tatlong simpleng prinsipyo ang katawan mo para gumaling? Pero karamihan ng tao ginagawa ang kabaliktaran, kaya lalo silang nagkakasakit. Kaya simulan po natin pag-aralan ang 3 principles of nature cure. So sa first principle of nature cure, ang pagkakasakit po natin ay walang iba kundi lahat po ng pagkakasakit pagtambak lang ng dumi, accumulation of waste products. At tandaan po natin, ang waste products, yan po ang nakakapag-pa-attract sa parasites. Oo. Pag mga toxins naman, ang nakaka-attract dyan, na-attract nila yung mga fungi, yung mga molds, at yung mga matitinding bugs. So, ngayon, kung gusto natin gumaling dahil nga pagkakasakit pagtambak lang ng dumi, kailangan lang natin linisin. No? Tanggalin natin yung mga waste products, and toxins, heavy metals, microplastics, kasi sila yung nagkukos ng abnormal function ng ating mga organs. So, kapag natanggal natin yung pagkain ng parasite, yung mga waste products, matatanggal na rin yung mga parasites. Okay? So, sa taong may sakit, natatambakan po nagpa-pile up yung mga toxins. So, dahil yan sa mga maling habits of lifestyle or wrong feeding or maling diet. Kaya nagkakaroon ng sakit dahil may mga wrong actions na ginagawa. Paulit-ulit, mali pagkain, late na kung kumain, sa gabi, marami pa kung kumain, o kaya kain ng kain, frequently eating. So mga bagay na yan, yun yung hindi nakakapagpatunaw sa pagkain. When food is not digested, it becomes poisons, according kay Dr. John Tilden. So kapag naging lason siya, madadagdagan uli yung waste products. Dadami uli ang pagkain ng parasites. Makaka-attract uli siya ng mga molds and fungi. So, at ang molds and fungi nagsisecrete ng mycotoxins. Ano ba yung mycotoxins? Carcinogen. Nagkukos ng cancer yun, di ba? So, kaya ang pagkakasakit talaga is lahat yan pagtambak lang ng dumi. Okay? At dahil sa mga wrong lifestyle at saka pagkain, inumin, ang nangyayari po, nai-innervate or nauubos ang lakas ng ating katawan, pati yung nervous exhaustion na tinatawag or sinasabi. So pag sinabing nervous exhaustion, ibig sabihin nauubos yung lakas. Bakit? Dahil sa overwork, sobrang sipag, overeating, tapos yung maling pananamit. Pag naka-expose sa lamig yung ating braso, itong bicep, tricep, nandyan yung mga antibodies. Yung ating mga maliliit na, kung maiksi yung ating damit, sa legs, sa thighs, may mga part po yan dyan na very important na hindi malamigan. So, kasi part yan ng lymphatic system, nandyan yung lymphatic system. So, pati yung worries, nakakaubos ng lakas, nakakasap ng energy natin. Okay? So, yung coffee or caffeinated drinks, yung lahat ng stimulants, sigarilyo, alak, yan po ay nakakaubos ng lakas ng ating katawan. So, kapag paulit-ulit yan ang tinitake, kinakain, iniinom, hinihit-hit, yan po ang magkukos ng nervous exhaustion. Ina-advance natin parang cash advance. Yung cash advance, pag kinash advance mo na yung sahod mo, pagdating ng sahuran, wala ka nang sasahurin. Sa ating energy, may reserve energy ang ating brain. Pagdating ng emergency, paghugutin niya na yon dahil in-advance mo na ng in-advance, wala na. Kaya madali tayong kapitan ng kahit anong sakit. At seryosong sakit pa. Okay? So dito naman tayo dumako sa second principle of nature cure. So ulitin ko lang, sa first principle of nature cure, ang sekreto para gumaling dahil ang pagkakasakit is pagtambak ng dumi, cleansing. At lahat ng natural medicine is ganun ang ginagawa. Kini-cleanse talaga yung katawan. Yung tsaa, yung mga prutas, may fiber, yung gulay, may fiber, and may mga minerals na pang-detoxify. At saka mga alkaline yan. Ang mga alkaline, lalo na yung mga green leafy vegetables, nakaka-detoxify, nakakadagdag ng alkaline minerals like calcium, magnesium, potassium, sodium. So, yun yung nakakatulong para i-flush out yung mga toxins, yung mga acid. Okay? Or i-neutralize. Then, second principle of nature cure, ang sinasabi dito, dalawa lang po ang pagkakasakit. First is acute diseases.
Second is chronic diseases. Lahat ng acute diseases, nangyayari yan dahil sa pamamaraan ng katawan, self-initiated effort ng katawan to throw off all toxins na nag-accumulate sa katawan. So ano yung mga example nito? Yung mga fever, yung mga sipon, ubo, o mga lagnat. Yan po ay paraan ng katawan para ilabas ang toxins. Oo. Ngayon, kaso lang, karamihan ng tao pag may ubo, may sipon, or may lagnat, or trangkaso, iniinuman ng paracetamol or ng mga synthetic drugs. So, ano nangyayari? Na i-impede or na-i-stop yung paraan ng katawan to throw off the toxins, to throw off the pathogens, di ba? So, ano nangyayari? Pag paulit-ulit na ginagawa natin yun, ginagamitan ng mga synthetic drugs, o kaya ginagamitan ng injections, and pain reliever, ano nangyayari? Nagiging chronic diseases siya. Humahantong siya sa malalang sakit. Chronic diseases. Pag sinabing chronic diseases sa medical, it is defined as 3 months or more. Ibig sabihin, 3 months na, 6 months na, 1 year na, nandyan pa rin yung sakit. Hindi pa rin gumagaling. So, that's because inaasa doon sa mga harmful methods like drugs, vaccine, narcotics, or pain reliever, and opera or gland extract. So, hindi po yan ang paraan ng katawan para pagalingin. Ang lahat ng glands o kaya mga body parts or organ, meron po yang kanya-kanyang papel. May mga function yan na napakahalaga na kapag tinanggal mo, manghihina ang katawan. Okay? Manghihina ang katawan. So, kaya lang naman naging chronic disease, it's because of the results of continued suppression of the acute diseases. So, may paraan ng katawan na nilalabas niya, minsan magkakalagnat ka, magkakasipon ka, pigsa, o kaya skin eruption, o kaya pimples, paraan ng katawan na ilabas yung mga excess na dumi or toxins. So, kapag ginamitan mo ng mga kung ano-ano mga skincare products para lang matabunan yung mamask yung pimples o kaya kung ano pa mga skin issues like allergies or mga skin disorder, ang nangyayari po, nagiging chronic tuloy yung sakit. Bakit? Kasi hindi naman yun yung paraan ng katawan. Ang tandaan natin, nagkakasakit po tayo ng kahit anong sakit dahil may nakapasok na toxins, pathogens, sa first principle of nature cure, at saka may mga nakaka-attract. O tandaan natin na simple lang ang katawan natin. Ang rule ng katawan is input-output. Input, ito yung input, at saka output. So, ganito yan. Kapag high quality yung kinain mo, pinasok mo sa katawan, ang kalalabasan, maganda yung pag-eliminate, paglabas ng toxins ng mga dumi. Diba? Kasi, may fiber, whole food ang kinain mo. Plant-based, organic, walang mga pesticides, diba? Pero, kung ang kinakain mo is white rice, white sugar, white flour products, walang fiber, di ba? Kulang sa nutrients, o kulang sa mga essential minerals, essential fatty acids. Kaya ang nangyayari, madikit sa system, kaya ang elimination process mahina. Madikit, so nagtatambak, nag-accumulate yung toxins, and the accumulation of waste products is what we call disease. Okay? So, plus, let's say, pinasukan mo ng drugs, ng vaccine, o kaya ng sigarilyo, ng bisyo, o kaya may pollution, talagang kapag kulang ka sa exercise, walang fiber yung kinakain, kulang sa tubig, kulang sa tulog, kulang sa pagpapaaraw, sa fresh air, yan, natatambak yan dito. Kaya dapat talaga yung pagkain, number 1 yun. Dapat whole food, plant-based. Bakit? Kasi kompleto yun ng mga sustansya. Tandaan ng pagkakasakit is kakulangan ng sustansya. We are not deficient sa chemicals, we are not deficient sa drugs. Isinilang tayo, hindi po tayo deficient sa drugs. Deficient tayo sa nutrients, kung bakit nagkakasakit. Okay? Yan po ang tandaan natin. So next naman is third principle of nature cure. Sa third principle of nature cure, sinasabi na mayroon tayong elaborate healing mechanism. Ano ba yung ibig sabihin nun? Mayroon tayong immune system. Mayroon tayong ginawa na built-in immune system. May built-in doctor tayo na ginawa ang Panginoon.
at saka vitality. Oo. So, ano ba yung immune system at ano ba yung vitality? Ang immune system, yan yung nagre-regulate para mga sundalo yan na nagpapatrolya sa buong katawan mo para magapi nila yung mga pathogens or kalaban, mga invaders, virus, bacteria, at saka mga parasites, malabanan nila. Kasi yan yung mga tagasira ng tagagulo sa loob ng katawan. So, ang immune system para mga sundalo at checkpoint yan. Yung vitality naman, that's the brain nerve power. Yung lakas ng ating brain. Kapag mahina o kaya puyat lagi, yung bodily function, yung metabolism, yung reproduction, yung healing, yung pagre-repair, mabagal, mahina. Kahit sugat matagal maghilom. Bakit? Kasi nga, vitality is yun yung nagkocontrol ng lahat ng bodily processes natin. So, kailangan malakas yung brain. O kailangan binibigyan ng tamang nutrisyon. Hindi chemicals, hindi drugs o kaya injections, di ba? Ang kailangan ng katawan yung mga sustansya. Pag brain ang pinag-uusapan, kailangan natin ng mga healthy fats, fatty acids o omega-3 fatty acids, omega-6 yan, kailangan ng katawan yan. At saka mga healthy na fats like nuts, avocado, olive oil, VCO or virgin coconut oil. Ang immune system naman, ang kailangan yan protein. Okay, saan din makukuha? Sa nuts din, sa beans, sa seeds, sa mushrooms. So lahat ng maprotein na basta mas maganda po plant-based. Kasi lahat ngayon ng animal products, isda man yan or karne ng animals, ay binibigyan ng feeds. Okay? Genetically engineered karamihan ng feeds ngayon. May antibiotics pa, may growth hormones pa. So, kaya may mga lumalaki din growth hormones pampalaki. Kaya nagkakaroon ng prostate enlargement, ng breast cancer, breast lump, o kaya nodules. It's because of the growth hormones. Okay? So, itong katawan natin, kailangan lang suportahan. Give the right conditions. Give the right nutrition. Give the right exercise. Hydration or tubig, pagpapahangin, pagpapaaraw. Kasi pag malakas naman yan, kaya niyang pagalingin. May built-in doctor eh. Kaya niyang pagalingin ang sarili. So, ang katawan natin, may dinisenyo ang Panginoon na kayang i-repair ang sarili natin. At itapon yung mga toxins sa labas. And the power to cure disease lies within the body itself and not in the hands of the doctor. So, ang pagkakasakit ay dahil sa sarili natin. Therefore, dapat tulungan din natin yung sarili na i-cleanse yun. Kasi ang pagpapagaling is nasa katawan din natin. Provide lang natin yung tamang condition para ilabas niya, itapon niya yung mga toxins na yan, yung mga waste products at yung mga pathogens. Bakit nakapasok dyan? Kasi mahina yung immune system. Yung virus, bacteria, yung mga parasite na nakapasok dahil may mga nakakapagpa-attract na pagkain, waste products, o kaya mahina ang immune system. Kaya nakapasok at hindi natalo, kundi sila tuloy yung nagwawagi. Okay? So, ito ang 3 principles of nature cure. Napaka-basic nito. Kapag naintindihan natin ito, malalaman natin kung paano tayo maging healthy, paano magpagaling in a natural way, at maintindihan natin na ang best way para gumaling is back to nature, back to original design ng Panginoon. Ibigay yung tamang mga disenyo, i-picture out natin yung Eden, sa Garden of Eden. Yun po yung bahay ng ating mga magulang sa Eva at Adan. Puno ng oxygen, puno ng grass, nakaka-grounding lang sila. Tapos walang pollution. Tapos whole food, plant-based na mga pagkain. So yan po ang magbibigay sa atin ng lakas at kasayahan, at the same time magpapahaba ng buhay.